Tuloy pa rin ang 5-day work week sa Office of the Ombudsman para mas matutukan ang investigasyon sa flood control scam. Habang umaasa naman ang ahensya na mas bibilis ang investigasyon sa pamamagitan ng AI. Ang detalye sa report ni Rod Lagusan. Gagamit ng artificial intelligence ang Office of the Ombudsman para matiyak na makukuha lahat ng nilalaman ng 197 megaboxes na lulo ng 2 truck na na-turn over ng Independent Commission for Infrastructure sa ahensya. Ito ang lahat ng dokumento, ebidensya at findings sa mga isinagawang investigasyon ng ICI sa nakarang 6 na buwan na operasyon nito kaugnay ng issue ng flood control projects. Sa kabuuan, nakapagsumite ng 9 na referral para sa 65 individual ang ICI sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, lahat ito ay dadaan sa scanning at ilalagay sa isang AI system. Para makuha ho natin yung substance ng lahat. Kasi ang nilalaman ho niyan ay mga affidavits, mga transcripts po ng mga hearings nila sa ICI, recommendations, even lists of properties, lists of bank accounts, lahat ho yan nandyan sa mga boxes na yon. It is voluminous. Anya sa pamamagitan ng AI makakatulong ito para mapabilis ang trabaho nila. Kanilang sisiguruhin na ligtas ang sistemang gagamitin mula sa mga posibleng cyber attacks. Pero nilinaw ni Clavano na magsisilbing gabay lamang ang paggamit ng AI. The process will still be human-centered. So, after we run through AI, kailangan pa rin siya i-supplement through verification by actual investigators. But at least, mas guided po yung ating pag-verify ng mga documents or yung pag-compare ng ating mga dokumento. Samantala, mananatili ang 5-day work week sa Office of the Ombudsman na isang independent constitutional body. Kinakailangan niya ito para tuloy-tuloy ang sinasagawang mga investigasyon kabilang na ang mga may kaugnayan sa issue ng flood control projects. Dagdag pa rito, wala ring work from home na ipatutupad. The Ombudsman wants everyone to be at the office kasi iba po talaga pag investigation ang pinapag-usapan, everyone has to be here. Face-to-face has a different dimension to it. Diba? You get to see the body language. Alam nga naman, mag-interview po kami ng witness through Zoom. Hindi po natin makita yung body language po nila, yung kung gaano sila ka-confident magsalita. Sa kabila nito, may mga flexible hours at shuttle service naman para sa mga empleyado. Kasabay na rin ang pag-inganyo na mag-carpooling para makatipid. Siniguro naman ng Office of the Ombudsman sa publiko ang pagtutok nito sa paghabol sa mga sangkot sa mga anomalyang flood control projects, kung saan maraming sa mga kasong ito ay nasa advanced stage na, ma-preliminary investigation man o submitted for resolution na. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.